our beloved Boss Mike Cervera. Pakinggan yung maigi. Magulo ngayon ng live, ang StreamYard. Eto na. Pakinggan yung maigi, mga kababayan ko, ha. Oh. Binanata na Malacanang ang mga biyahe abroad ni Vice President Sara Duterte habang nagtatrabaho raw ang Pangulo. Laging nasa personal trip ang bise. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita, si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Totoo naman, di ba? Habang si Pangulo, mga kababayan ko, walang puwang na magpahinga sa kakatrabaho. Ito naman si Buday nyo, wala rin puwang sa kanya na laging nasa ibang bansa. Yan ang kaibahan kasi, mga kababayan ko. Pero alam nyo, todo pa rin ang tanggol ng mga DDS dyan, ano? Tuloy. Maricel, ano pa ang sabi ng Malacanang dito? Giging frustrated ang taong bayan dahil nananatili dito sa Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos para magtrabaho habang si Vice President Sara Duterte palagi raw nagpupunta sa abroad dahil sa mga personal reasons. Ito dami naman, dinauubusan ng personal reason. Bang klase? Si Buday, mga kababayan, ang daming mga dahilan. Oo. Ewan ko ba dyan, Siguro nai-stress siya siguro dito sa atin. Kasi nga, mga kababayan, may humahalik sa akin. Bye-bye. Mamaya ka sa akin. Love you, bye-bye. So yun, mga kababayan ko. Nako! Aga-aga. Sige, di-date kita. Gusto daw magpa-date sa Manila Hotel. Cheap, no? Wala na. Sorry naman ho, mga kababayan. Kasi hindi ko maihahatid. Sabi ko, mas mahalaga yung mga manonood kaysa sa'yo. Mas mahalaga yung mga moderator dito. Nandiyan sila Chanel Paris eh. Wait lang Medyo bebelo lang ako. Game. Eto na, mga kababayan. Move on na tayo. Kalimutan na natin yung halikan. Sige na, eto na, mga kababayan ko. Pasok. Ang sinasabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro bilang tugon doon sa naging pahayag ni VP Sara na frustrated na raw ang mga tao sa abroad kaya siya nagpupunta sa ibang bansa. Totoo ba yon? Frustrated na daw yung mga OFW nating mga kababayan? Alam nyo yung dahilan ni ni Sara Duterte, no? Napakababaw. Biruin ninyo, frustrated na daw yung mga kababayan nating OFW. Mga loko-loko talaga to si Sara, no? Hindi ba dapat dito ka magtanong kung ano frustrated? Yung mga kababayan nating OFW, karamihan, yung mga yan, masarap ang buhay niyan sa ibang bansa. Tama? May trabaho May trabaho. Dito marami. Buday, Sara. Maraming frustrated sa atin dahil sa pagnanakaw mo. Tama po ba? Dito ka magpaliwanag. Huwag sa ibang bansa. Yun ang problema, mga kababayan ko Yung po bang pinangangatwiranan pa yung ginagawa niyang kamalian. Di ba? Anong klaseng frustrated? Frustrated ba yun yung mga masasaya yung mga yan? Saan ka naman nakakita na malungkot yung mga yan, Buday? Ang malungkot yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Visit na sa'yo. Kulang na lang Sugurin na yung Senado. Di ba? Dahil dyan sa impeachment trial na dapat natuloy. Yung mga tao rito, ninakawan mo Di ba? Nandito na yung bumubuhay sa akin. Meron na akong panghapunan, pangagahan. Di ba? May bubulong ako sa inyo Birthday kasi ni Jan Angeles kaya nagpapadate. Di ba? Sara Duterte, Manuel, mga bagong sweldo tong mga to
Bagong sweldo kayo, no? Oh, ganito mga kababayan ko, ha. Itong ginagawa ni Sara na alibay sa kanyang ginagawa, na wala nang ginawa mga kababayan sa bansang ito. Kung hindi gumala ng gumala. Sa bagay mga kababayan, saan ka naman nakakita? Nakapasyal ka na, wala ka pang gastos, libre pa lahat. Saan ka nakakita ng ganon? Eh alam nyo naman may saltik yun. Di ba? Eh si Sara, isip niya siguro mga kababayan ko ganire. Oo. Ang isip niya ganito. Ginaganyan nyo ako Lalo akong magpapasaway. May ganun hong tao The more na na sinisita mo, the more na pinapansin mo, lalong nagpapasaway Ganun ho ugali niya Hindi nyo ba napansin? Parang may ganung attitude mga kababayan. The more na kayo ay pumapansin sa pagkakamali ng isang tao, abay lalong pupumiglas. Lalong ginagawa yung mga bagay na ayaw nyo. Ganun ho si Sara Duterte. Ganun hong ugali. Meron ganung attitude meron tuloy natin. Pasok. Dahil nga hindi na raw sila masaya doon sa sitwasyon ng Pilipinas. Pero Teka muna. Sabi daw ho ni Sara, ang mga OFW daw ay hindi na masaya sa nangyayari sa bansa. Totoo ba yan? Baka yung mga DDS lang, di ba? Yung mga DDS lang ang hindi masaya. Hindi naman lahat mga kababayan naniniwala sa kanila. Kayo ho bang nandito mga kababayan ko, hindi ho ba kayo masaya sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Kami ho rito masayang-masaya. Oo, sa Pilipinas masayang-masaya. Hindi man perpekto, sabi ko nga, mga kababayan, pero hindi matatawaran. Kung ikukumpara yan sa mga nagdaang mga administrasyon, lalong-lalo na sa administrasyon ni Digong na nakakulong. Tama? Abay mga kababayan ko, ewan ko sa mga ito. Mga sira na talaga ulo, manang-mana kay buday nyo. Sige tuloy. Ang sabi nga ni Jose Castro, hindi naman bahagi ng trabaho ni VP Sara ang siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na nga. Yun naman talaga, di ba? Pupunta ka sa ibang bansa. Hindi pa nagkasya na siraan mo si Pangulong Bongbong Marcos. Pati yung pati yung tulay, siniraan mo rin. Di ba? Manuel, shout out from, Texas, Houston, Texas. Yan, mga kababayan. Si Manuel pala taga-Amerika ito, taga-Texas. Di ba mga kababayan ko? Ayan kayo, lahat kayo, na mga OFW, dinadamay ni Sara Duterte, na kayo daw ay desperado na. Prostrated na daw kayo. Hindi na daw kayo masaya. Ganon, mga kababayan. Totoo ba yun? Isa lang naman ang kinalulungkot ng mga OFW, Buday. Alam mo kung yung pag na-homesick sila, naalala nila yung pamilya, naalala nila yung mga anak nila, yung asawa nila lalo, ganon. Diba? Yun yung nakakapagpalungkot sa kanila. Tama ba mga kababayan? Pero sa gobyerno hindi. Nalulungkot ang tao, hindi dahil kay Pangulo, dahil sa'yo. Bakit ka mo? Nakawin mo ba naman ang pera ng mga tao na imbis na tinutulong mo, na baka maaari pa, mayroon pang mga natulungang mga OFW. Ikaw anong ginagawa mo? Nakaw dito, nakaw doon. Kami na, para sa gobyerno, masaya kami. Star money, si Buday lang, di masaya. Kasi bitter. Ano to? Di ba tamura? Ito si Sara, mga kababayan, magaling mambaliktad talaga, no? Binabaliktad niya yung sitwasyon, Alam niya na hindi masaya ang taong bayan sa ginagawa niya. Kaya ang ginagawa, tulad ni Jax Demolay, tulad ni Jax Demolay,
Pag hindi masaya yan, ha? Di ba? Ano gagawin mo? Ganyan o si Sara eh. Napakawalang yan talaga na itong tao na to. Oo, tingnan nyo. At pabagsakin ang kanyang administrasyon dahil Correct. malinaw naman daw na kapag nangyari ito, ang makikinabang ay ang vice-presidente. Ayun na nga. Yun naman talaga ginagawa niya. Gusto niya ng pabagsakin. Oy, Sara, hanggang panaginip mo na lang yan. Hanggang panaginip nyo na lang ni Roque yan. Malabo na, maniwala ka. Oo. Baka maaari, try mo lang. Ang gawin nyo ni Roque, sa harapan ng ICC, ha? Tulad ng ginagawa nyo, di ba? Nagmamarcha kayo na para si Raulo. Ang gawin nyo, hubot-hubad kayo. Ganon. Walang dating yun. Oo. Napagkakama lang kayong mga sinto-sinto. Nasa harapan kayo ng ICC. Nagmamarcha kayo, pabalik-balik. Ano sinisigaw nyo? Ang gawin yung dalawa, kayong dalawa lang. Maaari pa, sama nyo si Maharlika. 3 na kayo. Diba? 3 kayo. Hubot-hubad. Marcha, papunta sa kanan, papunta sa kaliwa. Kanan, kaliwa. Ganon. Gawin nyo, tignan nyo, baka sakali pa. Di po ba? Pero itong ginagawa mo, pupunta ka sa ibang bansa, sisiraan mo yung sistema ng gobyerno, sisiraan mo si Pangulong Bongbong Marcos, sisiraan mo kung sino-sino. Ano na itutulong nun? Kayong mga DDS. Alam ko namang marami kayo kasi marami pang hindi nagla-like sa inyo. Di ba? Kayo. Hindi pa kayo nagla-like eh. Kayong mga DDS. Sige nga. Anong mabuti na naidudulot ng ginagawa ni Buday nyo? Usipin nyo maigi. Pag hindi nyo maisip, untog nyo muna yung ulo nyo sa pader. Ang tanong ko kasi, anong magandang nagagawa ng ganyan? Wala na ngang proyekto. Wala na ngang naitutulong sa gobyerno. Sinisiraan pa neto. Ano? Hindi ko magets mga kababayan eh. Kung ano yung hinahangaan nila rito eh. Kahanga-hanga ba talaga si Buday? Kasi anong isip ko, anong tingin ko, anong asinta ko, hindi ko talaga makita mga kababayan kung ano ang dapat kahangaan sa taong yan. Meron ba? Paki-comment nga. Oo. Masakit sa ulo. Pero mo hinahangaan. Abay, ganyan ba talaga kayo kahina? Ewan ko sa inyo. Sige, tuloy. Narito ang pahayag ni Undersecretary Castro. Yan na. Well, una siguro nga po, mapafrustrate yung mga kababayan natin abroad. Dahil ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtatrabaho, inaayos yung mga problema, at lumalaban sa mga anomalya at korupsyon. Samantalang ang Vice Presidente ay madalas na nasa personal trip. At hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Nako! Diyos ko po! Ayan na nga, attorney. Narinig ninyo? Totoo naman yung sinabi ni Attorney Claire. Diba? Anong solusyon ang maitutulong ng pagbiyahe-biyahe ni Buday nyo? Mga kababayan ko? Pakisagot naman yung mga yung mga nagtatanong kung live tayo. Di ba mga kababayan? Ang naitutulong ni Buday ninyo sa pagbiyahe-biyahe nito? Eto pa mga kababayan ko. Kapag etong si Sara nasusukol, anong gagawin? Parang pusit, sabi ni Franz Castro, na bumubuga ng maitim na tinta. Tama? Ganyan ginagawa niya mga kababayan ko. Ngayon, binubuntong, bakit lang ako? Bakit ako lang lagi nakikita nyo sa mga travel ko? Bakit hindi lahat? Hinahamon ko ang mga congressman dyan. Kayo. Diba? Labasan tayo.
Oh, di ba? Sara, yung mga kongresista at ibang opisyal yung biyahe nila. Yung biyahe mo, tatanga-tanga ka lang, kagaya ng mga taga-suporta mo, tulad nila Libayan, ganyan, tulad nila Banat Bay, di ba? Yung mga yan. Si Maharlika, pag-ingatan mo na. Susunod, ikaw natitirahin yan. Huwag mo nang isali. Oo, kasi nag-usap na kami. Oo, nag-usap na ho kami ni Maharlika eh. Huwag mo nang isali. Oo, magbilang ka na ng araw. Ikaw na titirahin yan, maniwala ka. Oh, eto. Mga kababayan ko. Saan kayo nakakita ng ganun? Na parang pugita na pag nasusukol, talagang bumubuga ng maitim na tinta. Oh, di ba? Okay lang sana kung yung malasandok na mukha ni Aimee ang sasalo sa tinta mo eh. Para diretso na sa adobong pusit eh. Di ba no, mga kababayan ko? Oh, yan. Oh, tuloy. Oh. Hindi payag naman si Deputy Speaker Ronaldo Puno doon sa Ayan, mga kababayan ko, eto na. Payag daw si Congressman Ronaldo Puno ni Vice President Sara Duterte na maglabasan ng travel history siya at yung mga kongresista. Pakinggan natin yung sinabi ni Representative Puno. Agree ako. Lahat tayo. Maglabasan tayo ng travel. Tapos ihambing natin yon sa actual travel. Kasi kung yung ito official travel, ito lang, ang personal travel mo, ganun kalaki, ginawa ba yan on your own time or yung sa oras na binabayaran ka ng sweldo? Yan. Mga kababayan niya ng kaibahan. Kasi magkaiba ho yung official travel at saka yung personal travel. Alam naman natin mga kababayan, ang lakad lagi ni Sara Buday Duterte ay personal di ba? Personal travel lagi. Di po ba? Naku, eto na mga kababayan ko. Tigil na ako, boundary na ako. Yung mga bumubuhay sa akin, nandito na, Emeline De Castro. Naku, yayaman ako lalo nito. Eto na mga kababayan. Tuloy natin. Boss Emeline, thank you. Sino pa ba yung mga nauna dyan? Si Leonora Brown, si Manuel Oy. Dalawa. Emeline. De Castro. Maraming salamat po sa inyo. Tuloy. At Maricel, kaugnay naman ng impeachment, ano sagot ng Malacanang sa sinabi ni VP Sara na hindi dapat moro-moro ang mga akusasyon laban sa kanya? Ano yon? Yes, Jiggy. Alam mo, ang sabi dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung ipinaliwanag na agad ni Vice President Sara Duterte kung ano nga ba ang nangyari sa kanyang confidential funds, edi sana hindi na raw nauwi sa anumang complaints o impeachment proceeding na inihain pa sa Kongreso. Yun na nga yung pinaliwanag natin, di ba, nung nakaraan, di ba? Thank you, Manuel Oy, nag-send ka pa, message. Yun na nga yun Sinasabi natin na walang may kasalanan yan, punot dulo ng lahat ng kaguluhan sa bansang ito ay si Buday mismo. Sinabi ko na yan. Nagpatawag ng hearing kung sinagot mo na sana. Na eto ho ang katotohanan dyan. Kung talagang wala kang kasalanan, eto ho ang katotohanan, eto po mga tumanggap dyan. Siya po. Di ba? Mga kababayan ko, di sana walang impeachment trial, walang kaguluhan, wala tayong ginagawang ganito, hindi tayo nagtatalo-talo. Di ba, Delia Sococo? Thank you naman. Di ba? Yayaman ako ng husto nito, mga kababayan. Di ba? Sinabi ko sa inyo yan Kung eto si Buday ang problema natin, mga kababayan, wala na. Kasi piling prinsesa Ano sabi ko sa inyo nun, mga kababayan? Si Buday, binoto natin para pagsilbihan. Hindi yung siya yung magsisilbi sa atin Ganyan po ang gusto niyan. Binoto nyo ko, so pagsilbihan nyo ko. Ako ang prinsesa ng mga mamamating. Di ba?
Siya yung prinsesa ng mga mannininok eh. Kaya kailangan, pagsilbihan nyo, purihin ninyo, sambahin ninyo. Ganyan ho ang ginagawa ng mga DDS dyan. Diba? Spoiled eh. In-spoiled ng tatay niyang, ayun, malapit ng Mategi Bambam. Lahat po yan, mga kababayan, na nangyayari ng kaguluhan sa bansang ito, kagagawan ho ng mag-ama na yan. Mag-ama na yan. Mag-ama na yan. Sino yan? Si Digong at saka si Buday. Sila ho ang nagpapagulo sa bansang ito at sa mga magnanakaw. Sabagay, noon pa man, marami na talagang magnanakaw, no? Hindi na mga nahiya. Ang kakapal ng mga pagmumuka. Hoy, maawa naman kayo sa mga tao habang kayo tumatamasa sa mga ninakaw ninyo. Ang lalaki ng mga tiyan ninyo. Di na kayo nahiya. Oh, nakita ko yung mga tiyan ninyo. Oo, grabe, milya-milya na lagpas sa mga mukha nyo. Oo, mga kababayan ko. Oh, yung mga magnanakaw sa bayang ito, tignan nyo si Buday. Di ba? Lumaki yung tiyan niyan eh. Si Digong naman, yung ilong. Oo. Di ba? Lumalaki. Oh, bakit? Pinocchio eh, sinungaling. Oh, tignan nyo mga kababayan ko ha, ulitin ko lang. Yung pong mga politiko, sobrang lalaki ng mga tiyan. Di ba? Saan kayo nakakita ng tiyan mga kababayan? Lagpas sa mukha niyan. Lagpas, ito yung mukha mo, yung tiyan mo. Ano yan? Mesa? Ano yan? Mesa na yung tiyan ninyo? Grabe. Di ba nyo? No. Grabe, nakita ko yung mga tiyan eh. Kapal ng mga mukha ng mga yan. Oh, sige, tuloy natin to. Ulitin ko lang. Tama sinasabi ng Malacanang. Bakit to? Ha? Kasi mga kababayan, etong mag-ama na to ang naging problema. Tapos yung mga alipores nila, na taga-suporta nila, na talaga namang kahit mali, kinakampihan, di po ba? Tulad yan, mga kababayan ko, dito na lang, napakasimple kay Vice Ganda. Saan naman kayo nakakita? Nag-joke daw. Oh, nag-joke si Digong, minura Santo Papa. Nag-joke si Digong, minura ang mga pare. Nag-joke si Digong, minura ang Diyos. Anong ginawa ng mga DDS? Palakpakan ng mga tanga. Di ba? Papalakpakan sila. Oh, galing-galing ni Santo Digunyo. Ganon, ano? Di ba? Palakpakan sila. Tuwan-tuwa. Oh, nung nag-joke si Vice Ganda, ayun, mga kababayan, kulang na lang magsipagbigtian. Galit na galit. Oh, akala mo talaga nire-representa nila ang buong taong bayan. Ulitin ko lang. Oh, pakinggan mo to, Libayan. Ha, Banat-Bay. Ha? Hindi nyo nire-representa yung taong bayan sa katangahan ninyo. Ang nire-representa nyo lang yung mga DDS nanunokno ka ng bobo, tanga, mangmang nakatulad nyo. Yun lang ang nire-representa nyo. Huwag nyo kaming idadamay na mga matitino. Di po ba, mga kababayan? Dinadamay tayo eh. Pero nyo, nire-representa namin tong mga taong bayan. Eto, bakit nyo ginagawa yan? Kay Tatay Digong. Mga ganon, di ba? Pero, nung nambastos ng isang foreigner na babae na ginahasa, binastos ang mga kaparian, binastos kung sino-sinong mga babae, binastos si Leni Robredo, binastos si Laila de Lima, binastos ang Diyos higit sa lahat. Anong ginawa nyo? Bakit pumapalakpak kayo? Di ba maliwanag na may sira mga ulo nyo? Kumakampi kayo, pinipraise nyo, pinupuri nyo,
Sinasamba nyo si Digunyo sa ganung ugali nito. Tapos, si Vice Ganda, alam nyo namang nasa show, may karapatang magbiro kahit ano. Putik na yan, para kayong mga, daig nyo pang nakasinghot ng tuklaw. Oo. Alam nyo yung tuklaw, mga kababayan? Mukhang ganun ang sinisinghot ng mga to eh. Yan, mga kababayan ko. Di po ba't napakaliwanag na isipin at tunawain? Bakit hindi maisip ng mga yan? Kasi nga, Boss Mike, mahina ulo. Ilang ulit ko na nga sinasabi, Anino. Oo, Anino, ilang beses ko na sinasabi yan. Ewan ko ba, bakit ba etong mga DDS hindi pa rin nagbabago. Boss Mike, kasi nga, mga bobo, tanga, mangmang, di ba? Sabi mo. Oo nga minsan tinatanong ko na yung sarili ko Baka mamaya tayo na yung, tayo na yung hindi nakakaunawa di ba? Mga kababayan ko, grabe, no? Sige, tuloy natin. O inihain pa sa Senado yung usaping ito. Pakinggan natin yung sinabi ni Lucecas. Hindi na darating ito sa impeachment proceedings kung naging maliwanag lamang ang kanyang pag-explain. Lalo na ng kanyang mga tauhan na mula yata sa accountant hanggang kay Atty. Zuleika Lopez ay walang alam kung paano nagastos ang... Hindi, wala ring alam si Zuleika kung paano nagastos. Diba? Inimbestigahan sa Quadcom. Pinagpapaliwanag si Zuleika. Paano nagastos? Mga kababayan, biruin nyo, sila yung nasa opisina ni Sara Duterte, kasama si Sara. Abay mga kababayan hindi maipaliwanag kung saan napunta. Alangan naman sa opisina ko magpaliwanag, ano? Kung sa opisina ko yan ginastos, malamang. Di ba? Meron akong paliwanag. Sigurado yun. Tama? Di ba? Wala so yan mga kababayan, ang pambubutata ng Malacanang dito kay Buday na naman. Wala hong katapusan. Our beloved Boss Mike Cervera.